Magandang araw sa atin lahat mga insan. Ako po muli ang inyong banat insan at nandito na naman tayo sa isang makatotohanang reaction, opinion, komentaryo. Pero bago po tayo magpatuloy mga insan, mag-subscribe naman po kayo dito sa ating channel at hit ang notification bell. At i-follow nyo rin po ako sa ating Facebook page na Banat Insan. Malaking bagay po yan para mas lumago pa po ang ating mga account sa social media. So yun na nga mga insan, no? Merong nag-leak ngayon na plano para lalong pabagsakin o gipitin, pabagsakin o anumang terminology ang itawag dyan. Basta ito'y oplan nila Oplan Horus laban sa mga Duterte at mga kaalyado nito. Mga insan. Kalat na rin po yan sa social media at nag-leak po yan. Galing daw po yan sa Manila Times. At English po yung pagkakasulat dyan mga insan. Kaya naman medyo humingi tayo ng tulong sa magagaling sa English. Total marami naman ang tin-translate yan. Di hiramin natin yung video nila dito. Ipapanood ko sa inyo mga Indian, mga Indian tuloy. Sorry, mga insan, yung translation ng ano nila diyan, yung kanilang nag-leak na plano na Oplan Horus. Sabi nga ni Master Judea, yung parang Horus daw is yung head o mataas, pabagsakin yung pinakataas, parang gano'n nata. Pero mamaya maririnig nyo rin naman yan sa video mga insan. Medyo nakakagulat lang at nakakatakot na yung plano na to natupad po talaga at naisa-isa nila yung mga planong ito at marami pa silang plano na paparating. At syempre, sa mga plano na yan mga insan, doon din lumabas na involved din po dyan yung pera. At kung saan manggagaling yung pera, natural, pondo na naman po ng taong bayan yan. At gaya nga po na sinabi ni VP Sara Duterte na ang pondo ng bansa ay kinokontrol lang ng dalawang tao, si Martin Romualdez at itong si ano ba to? Chua? Basta yung congressman dyan sa Maynila. Ay, nakasama din po yan mga insan diyan sa Oplan Horus nila Nabanggit po yung pangalan niya nun kasi nga siya yung bahala sa budget nila. At kasama din diyan sa kanilang Oplan Horus yung nangyaring pagsalakay o pagpapabagsak kay Pastor Kibuloy na rape yung kaso. Tapos pinres yung buong asset nila. Kasama po yung plano na yun, i-press yung asset ni Pastor Kibuloy. Dahil iniisip siguro ng mga ulupong na to na yung pera ni Pastor Kibuloy ay yun yung ginagamit ni Tatay Digong Duterte sa kanyang mga kampanya sa eleksyon. Sinungalingan din yung ginawa nila, di ba? Sinabi nila doon na wala daw silang mga baril. Pero di baril po silang pumasok sa KOJC at yung Holy Land na tinatawag nila, Holy Area nila, na tinatawag doon sa KOJC, binaboy po ng mga kapulisan na to. Siyempre, sa pangunguna nung may sungay nilang general, nabuntot na lang ang kulang, demons na, promoted mga insan, at 2 beses pa, siyempre. Isa sa KOJC yun, tapos yung kay Tatay Digong Duterte. Mga insan, kasama din po yun. Pati yung pagpapadakip kay Tatay Digong Duterte sa ICC na nagsabuatan po silang lahat at kasama nila dyan sa plano si Senator Trillanes, mga insan. At madami pa po yan sila. Dahil sabi pa nga dun sa plano is dapat daw protektahan nila si PBBM. What? Protektahan nila si PBBM dahil marami pa silang makukuha. Parang tingin ko dito mga insan, si PBBM dyan sa Oplan Horus nila, parang yan yung ginawa nilang panangga o ginawa nilang puppet para magawa nila yung kanilang mga binabalak na gawin para po mapabagsak sila Tatay Digong Duterte. Ang nakakaano lang dito mga insan, kasi itong karamihan sa gustong pabagsakin si Tatay Duterte, ito yung mga pumapalakpak noon kay Tatay Digong Duterte at ang mga bumaliktad sa kanilang mga sinusuportahan noon para lang sumama kay Tatay Digong Duterte. At ngayon, sila din yung mga taong yun na pilit
na pinapabagsak ang mga Duterte. Sama na po dyan si BP Sara Duterte. Nakalagay din po yan doon sa Oplan Horus nila dahil hanapan nga daw po ng ikakaso, lalo na yung mga sila Pulong, si Pulong, si Baste, kasama din po yan sa pinagpaplanuhan nila, mga insan. So, eto lang nakita ko dyan, mga insan. Kung kaya nilang traidorin yung mga taong tumulong sa kanila para makamit nila yung kanilang gusto sa politika, ano pa kaya tayong mga simpleng mamamayan lang, 'di ba? Na hindi na malamang sa malamang ay kaya rin nilang talikuran at iwan pagdating ng araw. Kaya wag natin sila pagkatiwalaan, mga insan. So ito na po, panoorin natin to at pakinggan. Galing po yung video na to, mga insan, kay Master Judea. Hiram lang po tayo at ito'y talagang tinagalog niya na para sa mga katulad natin na medyo may kahinaan sa English. Di ako nag-i-English, mga insan. Never. Never ako nag-English. So, ito na, mga insan. Pakinggan na natin to. Sabi dito, meeting schedule. Ito po disclaimer. Ito po ay nakuha po natin sa Manila Times. Leaked documents po ito. Hindi na po ito, public documents na po ito kasi pinost na po ito ng Manila Times. Alright. Okay. Now, mga kababayan, ito yung schedule. Ito yung pinaka-final sprint nila, yung action plan, contingency plan. Kasi gagamitan ito ng pera sigurado Sabi dito, Bagong Pilipinas. Midterm election final campaign sprint action plan. Sabi dito, meeting schedule, arrival of participants, opening remark, message of commitment, closed door meeting, re-action planning. Pero sa Tagalog, ito, meeting schedule daw ng pagpupulong. Ang unang-una, number 1, yung pagdating ng mga kalahok. Pangalawa, opening remark, panimulang pananalita. Pangatlo, mensahe ng paninindigan. Ay, may paninindigan ba? Oo. Saradong pulong ukol sa plano at aksyon. Ito pa ang plano nila, mga kababayan. Plano nila, ito yung final campaign sprint action plan is Oplan Horus. Ano po itong Oplan Horus na to, mga kababayan? Ang Horus po kasi, base sa aking pagkakaalam, ang Horus is one who is above. Okay. Kumbaga yung pinakapinuno, ang Horus. Oplan Horus. Pero tama naman, kasi ang tinarget nga nila ay si Pangulong Duterte. Yung pinakapinuno natin. Kaya tinawag nila ito, Oplan Horus. The one who is above. Yung pinakamakapangyarihan, yung pinakanasa itaas, walang iba kundi si Pangulong Duterte. And that is the reason why they call this Oplan Horus. Okay, basahin po natin English. Ito, Tagalogin na lang natin. Bilang pinuno ng alyansa para sa bagong Pilipinas, patuloy na inaakusahan at sinisiraan si PBBM ng masamang puwersa ng Duterte. Ang kanyang kabaitan at pagpapasensya ay hindi dapat abusuhin ng mga kalaban. At ang kanyang pamumuno ay dapat ipagtanggol ng bawat benepisaryo ng alyansa. Ayon sa mga tagubilin ng Pangulo, ipagpapatuloy ng lakas CMD ang pagsulong ng Oplan Horus bilang matibay na kaalyado upang mapanatili ang kalamangan ng alyansa sa pagtatapos ng midterm election. Eto daw. Sabi dito sa English, what we've accomplished. Mga nagawa na daw nila. Okay, sige, ito daw. What they have accomplished. Basahin natin Isang taon matapos buuin ang Oplan Horus, nakamit na ng alyansa ang maraming positibong tagumpay. Anong tagumpay? Lubhang napahina natin ang masamang puwersa ng Duterte ayon sa plano. Sa positibong kalagayan ng midterm elections, kumpiyansa tayong hindi na makakapawi si Dutz upang hamunin ang pamumuno ni PBBM bago ang 2028. Narito na ang mga natapos na. Eto na daw yung mga natapos na paano dumipensa? Okay. Alright, ito na. How to defend sa English. Paano dumipensa? Tagalogin na lang natin para hindi na masyadong mahaba.
matatag na core campaign team kasama si Speaker Martin, Pangulong Tamayo, Kong Toti, Kong AG at iba pa. Makipag-alyansa. Sabi na, makipag-alyansa sa maraming partido. Siguruhin ang sentral na papel ng PFP habang naka-align sa lakas NUP, Nationalist, NPC at iba pa. Sabi pa dito, inendorso ng mga VIP na kandidato kong Erwin Tulfo, Senator Ping Lacson, Manny Pacquiao, Bong Revilla, Lito Lapid at Mayor Abby Binay at iba pa. Nangalap ng pondo para sa kampanya. Naglaan si Kong Saldico ng 8 bilyong pondo para sa mga rally, logistics, cash at propaganda. Gumamit ng mga pulisiya tulad ng exemption sa rice tariffs at pagpapataas ng benepisyo ng uniform personnel. Kampanya sa impormasyon, ginagamit ang reactive social network mula noong 2022 national election at kumuha ng mas maraming social umamin. Eto, kampanya sa impormasyon, ginagamit ang reactive social network mula noong 2022 national election at kumuha ng mas maraming social media influencers. Eto na po yung ginasabi natin, sinasabi nila kanina na cash. Ayan sa number 4. Okay? Number 4, so sa how to defend. Eto na nga yung sinasabi mga kababayan. Yung cash, ginagamit nila sa pagbabayad, sa pagpakalat ng mga black propaganda gamit ang mga social media influencer. Alright! Okay. At dito, mga kababayan, malalaman natin na ginagamit nila ang puwersa at mga sangay ng gobyerno para sa politika. Akala ko ba yung mga sangay ng gobyerno hindi po pwedeng gamitin yan sa politika? Pero bakit parang dito sa dokumento na ito gamit na gamit ang iba't ibang sangay ng gobyerno at kasabwat pa ang mga yudiputang aso na mga lapugo na dati ay kalaban nila? So ibig sabihin mga kababayan na nagsama-sama na yung mga dilaw, yung mga pula, kung ano-ano pang kulay para sa kahayupan. Eto na. Kung paano daw umatake. Eto na yan. Sa second page na tayo. How to attack. How to attack daw mga kababayan ha. How to attack. Yan. Second page na tayo. Paano umatake sa Tagalog? Isa-isahin natin. Number 1. Tagalogin ko na ha, para hindi na tayo masyadong matagalan dyan. Plano sa pag-aresto ng ICC. Nakipagtulungan ng PNP, PIDEA, HRC at Kongreso kay Senator Trillanes para sa ICC investigation upang makakuha ng warrant of arrest kay Duterte at matagumpay siyang inaresto at nailipat doon sa Netherlands. Ano sinasabi ng gobyerno ng Pilipinas? Sinungaling talaga mga putang ina. Ang sabi, mula sa Pangulo hanggang doon sa mga gabinete niya, hanggang doon kay Claire Castro, ay hindi daw sila nakikipagtulungan sa ICC. Pero dito, sa strategy nila, sa plano nila, campaign plan nila, mga kababayan, malinaw po dito na nakipagtulungan ang PNP, PIDEA, HRC at Kongreso kay Trillanes para arestuhin si Duterte. Etong gobyerno ni Marcos, etong administrasyon ni Marcos, napakagaling. Napakagaling po nila sa kasinungalingan. Kung meron tayong pupwede na masasabing na-accomplish nila yung katindi, yung tindi ng pagsisinungaling ng administrasyon na ito. Ito pa. Ginamit nilang PIDEA, PNP, HRC, Kongreso, nabuhat si Trillanes. Okay? Alright. Para ipagkanulo nila yung dating presidente. Matagumpay siyang naaresto daw. Number 2. Number 2. Investigasyon lokal. Ipinagpatuloy ng House, DOJ, NBI, COA, AMLAC ang investigasyon sa drug war at confidential fund cases. Yan.
Kasama pa dito yung mga confidential funds ni VP Sara Duterte. Okay, pangatlo, inulunsad ang impeachment, inumpisahan at ipinasa ng House ang reklamong impeachment laban kay Sara gamit ang pagsuporta sa mga congressman ng mga soft budgets, AX, AKAP at TUPAD. Alright. So, totoo po yung sinasabi ni Mayor Magalong. Ang sabi ni Mayor Magalong, pag ikaw ay sumama doon sa mga sortie, bibigyan ka ng AX, bibigyan ka ng AKAP, bibigyan ka ng TUPAD. Ito, maliwanag po dito, mga kababayan, no? Napakaliwanag po dito, mga kababayan, sa number 3, daan sa how to attack, na inihain ang impeachment laban kay VP Sara Duterte gamit ang budget, soft budget, katulad ng AX, AKAP at TUPAD, at ito yung ibinibigay doon sa mga kongresista. Kaya naman pala, may mga kongresista na nagsasabi na tutuluyan nila si VP Sara Duterte dahil kapag naging presidente si VP Sara Duterte, makukulong sila. So, ibig sabihin, may ginawa silang kabulastugan, may ginawa silang, aminado sila, na may nilabag sila na batas ng Pilipinas. Alright. Okay. Number 4. Pinahina ang alyansa ni Dutz. Natapos na ang plano laban kay Kibuloy at kay OJC. Dahilan upang mapiga ang campaign funds ni Dutz. Yan. Sinasabi ko na nga sa inyo noon pa na talagang gusto nilang ubusin ang mga pondo ni Pastor Apollo si Kibuloy, pondo ni Pangulong Duterte para mawalan sila ng funds ngayong darating na eleksyon. Yan po ang mga strategy nila. Pangdemonyo, di ba? Number 5, pinahina ang alyansa ni Dutz matapos. Number 6, number 1, 2, 3. Number 5 na tayo. Kontra disinformasyon, lumaban sa mga pagpropaganda ni Duterte at KOJC tungkol sa drug war, smuggling at private military. Drug war ginamit nila kay PRRD. Smuggling, ginamit nila kay Pastor Apollo Kibuloy, 'di ba? Human smuggling daw at private military ginamit nila kay Pastor Apollo si Kibuloy. Ito ang mga susunod na estratehiya na gagawin nila, mga kababayan. So malinaw po tayo dyan, malinaw po tayo. So number 1 kanina, ginamit po nila ang ISIS, ginamit po nila ang PNP, PIDEA, HRC, Kongreso para makipagsabuatan kay Trillanes. Ginamit nila ang TUPAD, ginamit nila ang AX, AKAP para ibigay sa mga kongresista para pumirma para ma-impeach si VP Sara Duterte. At kasabot din dyan ng DOJ, NBI, COA, AMLAC, para imbestigahan ang confidential fund cases. Okay? And now, yung ginamit nila, yung mga drug war ni Pangulong Duterte, ginamit sa kanya para may pakulong siya. Si Pastor, human smuggling at private military yung ginamit nila para pabagsakin si Pastor Apollo si Kibuloy, pero ngayon naging rape na daw. dahil hindi nila napatunayan yung human smuggling ni Pastor Apollo Kibuloy sa yung private military ni Pastor Apollo Kibuloy, gumawa ulit sila ng eksena. Rape naman daw ngayon. Pero yung una talaga is human smuggling, human trafficking at private military. Pero nung wala silang makuha ng ebidensya, ginawa nila rape naman. Kasi pag rape nga naman, di ba? Pag rape nga naman, masisira talaga pagkatao mo Lalo-lalo na ikaw isa kang pastor, di ba? Isa kang pastor, tapos pagbibintangan ka, ikaw rapist. Anak ng toko, double dagok yun, mga kababayan. Kasi unang-una doon, parang gusto nilang palabasin, nagtatago ka lang sa pagiging pastor, pero ikaw pala ay rapist. Kaya yun po ang ginamit nila para double whammy si Pastor Apollo si Kibuloy. Pero ang katotohanan dyan, yung ginagamit nilang testigo, pokpok pala. Pokpok pala yun. Na maliwanag naman, na alam naman natin kung ano kapalit yan sa pagsasalita. Di ba ang dami nagre-reklamo daw kuno dati? Tapos ngayon isa na lang natira.
At, nako po mga kababayan, kung po pwede lang ikwento dito yung nangyayari diyan sa hearing-hearing, matatawa kayo. Oo. Pero hindi po pwede ikwento eh. Kukwento natin yan pag nakalabas na si Pastor Apollo Kipuloy. Pero, punta tayo dito sa mga susunod daw na strategy nila. Mga susunod na estratehiya, mga kababayan. Pabilisin ang impeachment sa Senado, gamitin ang floor upang makuha ang boto sa Senado na tulong ni SP Cheese. Okay? Pabibilisin nila ang impeachment kay VP Sara Duterte. Okay? Pagkatapos ng eleksyon na ito, ng midterm election, automatic yan. Impeachment na ni VP Sara Duterte. Kaya nga, nararapat lamang na iboto natin straight, straight PDP laban. Okay? Para hindi ma-impeach si VP Sara Duterte. Alright? Hindi ma-impeach si VP Sara Duterte para magkaroon tayo ng matinong presidente sa 2028. Okay? Alright. Pababain ang tumaas na ratings ng mga kandidato ni Dutz tulot ang kanyang pagkakaaresto. Pababain daw ang tumataas na ratings. So, ibig sabihin, mga kababayan, aminado sila na umaangat ang PDP laban at sila ay bumabagsak. Ito pa, ang PNP, PIDEA, HRC at Kongreso ay muling makikipagtulungan sa ICC para sa investigasyon at warrant of arrest para kina Bongo at De La Rosa. Hoy, Senator Bongo! Senator De La Rosa. Bato De La Rosa, kayo na daw po ay susunod. So, ito pa. Itutuloy ang investigasyong lokal, ang House, DOJ, NBI, COA at AMLAC at patuloy ng imbestiga sa drug war at confidential fund cases. Okay, ito. Number 4. Diskwalipikahin ang mga pangunahing kandidato. Magkahin ng kaso ng droga at pagpatay laban kina Duterte, Pulong, Bongo, De La Rosa sa lokal na korte at ipadiskwalipika sila sa COMELEC. Pondohan ang kampanya ni Carlo Nograles. Magkanong ilang bilyon ba? Ilang bilyon ba ang bilyon-bilyon daw ang binigay dito kay Nograles, Kasi dito, ponduhan nga eh. So, ibig sabihin, totoo po mga kababayan, yung mga intel na natatanggap natin na pupondahan talaga itong si Carlo Nograles at iba pang mga kandidato para talunin ang mga kandidato sa hanay ng mga Duterte. Kontra disinformasyon, ipatigil ang mga peking account ni Dutz. Ipatigil ang mga peking account ni Dutz. Ito siguro yung mga social media. I-freeze ang mga assets ni Dutz. Di ba Ulong Duterte yan? Sino nakapirma? Manuel Jose M. Dalife, Lacasi MD. So yan po mga kababayan, ang plano po nila.